Okay, sa mapagpalang umaga pa rin sa atin. 11 tayo. Okay. Aral po tayo, Essential Doctrines. May naiwan po tayong aral. Matapos ko po ito. Dahil nung nakaraan ay kinuha ko po yung kalahati. So, Essential Doctrines of the Church. Ito yung mahalaga sapagkat ito yung ating pundasyon sa ating pagiging isang Kristiyano. At ito'y tinatayuan ng ating iglesia lokal sa ating church na ito, gawain ng Panginoon. Mga salitang ginamit na pinagmulan ng ating kaligtasan, ang text po natin ay kinuha po at halaw po ito sa Isaiah chapter 43, verse 11 to 13. Ako sa makatwid baga, ako ang Panginoon at liban sa akin ay walang tagapagligtas. So kung naghahanap pa tayo ng kaligtasan, wala na po kundi sa Panginoon lang. Okay, mahalaga po yun. Ako'y nagpahayag at ako'y nagligtas. Past tense, nagligtas. Ibig sabihin, may niligtas na siya buhat pa man una. Mahalaga po yan. At ako'y nagpakilala o pinapakilala niya ang kanyang sarili. At walang ibang Diyos sa gitna ninyo. Take note, Lord nung una, but ngayon God. Sa gitna ninyo, kaya't kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Diyos. Okay? Verse 13, last verse. Oo, mula nang magkaroon ng araw ay ako nga at walang sino mang makapagliligtas sa aking kamay. O, sino ba makakakuha sa kanya kung niligtas niya na? Wala na. Ako'y gagawa at sinong makapipigil? Take note po yung gagawa. Magpe-perform. Ang kaligtasan, ang Diyos ang nag-perform. Kaya na hear amen? Mahalaga po yun. So, may mga simbahan, pumasok kayo sa kanila dahil ang kaligtasan ay pagpasok sa iglesia. False hope. Mali po yun. Kasi sa Panginoon lang at ang gawa niya lamang ang makapagliligtas. Lesson chapter 6 po tayo. Ito'y predestination na ating pinag-uusapan. Pag sinabing predestination, nabanggit ko po noong nakaraan, yung ito'y nagpapakita na bago pa man mangyari, ito yung inuna. Yun yung ibig po sabihin yan. O prior to o early to in front, ito'y una doon sa bungad. Mahalaga po yun. At yung destination, ang alam niyo naman pong salitang destination ay yung patutunguhan. Pero ito'y pinagsama, di po ba? Yung salitang predestination. Ayan po, kasunod po niyan. Destination, patutunguhan. Yung predestination sa Griego po yan, proriso. Yung sinasabi yan, to limit in advance. Meron siyang limitasyon, pero meron siyang advance na ginawa na. Naalala nyo, may binanggit na ordain, di ba? May binanggit na nilagay niya tayo na ililigtas niya tayo. Di po ba? Nag-utos po siya sa kanya sarili, nagagawin niya yon, di ba? Dahil sa foreknowledge niya, di po ba? Mahalaga po yun yung mga naon natin pinag-aralan. At ito'y sinasabi sa Griego, yung determine, yung figurative po nito, yung determine, ito'y expected na mangyayari. Pag sinabi determine, expected na ito na mangyayari, yung ordain. Bakit niya inordain? Kasi expected na mangyayari niya ito. Ibig sabihin, itinalaga niya na ito. Predestination na ito. Patutunguhan na ito kaagad, pero isisilak ka pa. Amen. Ganun po yun. Before ordained, at ang sinasabi po dito, ang ating verse po dyan, ay Proverbs 16 verse 4. Ginawa ng Panginoon ang bawat bagay na ukol sa kanyang sariling wakas. May mga katapusan naman po talaga, kaya nga may destination predestination. Kung natapos ka doon, pero mas maganda, ang katapos-tapusan mo, yung gawa ng Diyos na kaligtasan. So, yun po yung tinutungkoy po dito. O pati na mga masama na ukol sa karawan ng kasamaan. So, dalawa po ang predestination, pinag-aralan po natin, o dalawang katalagahan ng tao. Double predestination po ang tawag po dito. May mapapahamak at may buhay na walang hanggan. At pinag-aralan natin ng nakaraan, yung mga taong iniligtas niya, buhat pa man nung una, sila po yung maging katulad ng anak ng Diyos, kay Jesus Christ. Di po ba? Naalala nyo? Tayo'y maging kawangi si Jesus Christ. Naalala nyo?
Siya yung panganay natin, tinawag tayo sa pangangaral, inaring ganap tayo, niluwalhati din naman na tayo. Diba? Yun po yung binanggit natin noong nakaraan. Pero dahil may mga patunay po tayo kay Lazaro, may papahamak at merong buhay na walang hanggan. May pinarurusahan na at merong sa kaginhawahan na. Diba? Kay Lazaro at yung mayaman, di po ba? So yun po yung talinghaga at tirguhan, nabanggit po natin nakaraan po yan. At may binabanggit na anak ng dyablo at anak ng Diyos. Di po ba? Nagbanggit sa Bible, nadaanan po natin ng nakaraan yan. Pero ngayon, yung mga katalaga ng mga pinili, yun nga, kay Jesus Christ, mawangis po tayo. Una, kilala tayo nung una pa, matulad sa Panginoon, na siya'y maging panganay natin. Pangalawa, tinawag sa pangalan ng Ebanghelyo, inaring ganap. Panglima po, niluwalhati na gaya ng Jesus Christ. Kung ano ka tayo ni Jesus Christ. At hindi ko na po babasahin yung mga verses na supporting verses po niya. Okay, doon po tayo pumunta sa katalagahan ng mga masama. Sabi niyo po, katalagahan. Kaya binanggit ko po nung nakaraan, ito'y napakahirap ituro at may mga katuruan talaga na mabibigat. Pero isa ito sa pinakamabigat na aral, yung predestination. Kasi ang Diyos pala nagtatalaga sa kapahamakan. Mabigat tanggapin ito ng mga doktrina na lumalaban dito. Kasi ang Diyos daw ay pag-ibig, di niya man nais na mapahamak ang lahat. Kundi makapagsisi, kumukuha sila ng verses. Kasi ang magsisisilan talaga yung mga nakalista na sa aklat ng buhay. Yun yung clarification ng aral na ating pinag-aaral na tinatayuan ng mga doktrina natin. Katalagaan ng mga masama, in Revelation chapter 20, verse 10 and 15. Talunan po natin yung 11 to 14. At ang dyablo na dumaya sa kanila ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy at asupre. Sino daw po ang ibubulid? Ang dyablo na nandaya sa mga tao. Na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. At sila'y pahihirapan araw at gabi kailanman. Yung lugar na ito ay dapat ang naroon lamang ay yung hayop at yung bulaang propeta at yung dyablo na dumaya, dapat sa sila lang po dun eh. Pero kasi merong nadaya. Hello? Sino yung nadaya? Yung mga hindi nakalista sa aklat ng buhay, madadaya po yun. Sigurado po yun. Kumbaga sa ano na yun eh, given na yun. Mangyayari na po yun. At sabi sa verse 15, at kung ang sino man ay hindi nasumpungan sa aklat ng buhay, sabihin niyo po aklat ng buhay. Kung sino mang hindi nakalista sa aklat ng buhay na hawak ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang tinubos, ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Nakita niyo po yung pundasyon kung gaano katatag. Yung mga hindi nakalista sa aklat ng buhay, sila po yung ilalagay o ibubulid, ihahagis sa naglalagablab na apoy. Pero yung nakalista sa aklat ng buhay, ano yon? Magiging wangis si Jesus Christ, may buhay na walang hanggan, na may kapayapaan, kapahingahan na walang hanggan. Ito po kaparusahan na walang kapahingahan. Buhay po sila pero may kaparusahan na hindi titigil araw at gabi. Mahalaga po ito dahil ito'y dapat natin makita at ito'y warning. Marami pang pagkakataon para tayo makapagsisi. Pag namatay na ang tao, no chance na kung saan siya pupunta, wala nang chance para mabago pa. Amen. Okay, basahin po natin yung isang salita. John chapter 3 verse 18, magbabagay po tayo ng example mamaya sa Bible. At ang sumampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus, hindi tayo hahatulan. Hindi tayo hinahatulan. Ba't sinabi hinahatulan? Ibig sabihin, sa present, even the future, hindi ka hatulan. At sabi niya ito, ang hindi sumampalataya ay patay, pastor. May hatol na pala kagad eh. Sino yung hindi sasampalataya? Yung hindi nakalista sa aklat ng buhay. Yung ibubulid doon kasi hindi talaga. Kasi pag sinabing hinatulan niya,
Nangyari na yung kahatulan. Alam na yung predestination nila. Alam na kung saan sila nakatalaga. Ang katunayan lang, hindi sila sasampalataya. Ang katunayan lang na itatalaga sa buhay na walang hanggan, yung sumampalataya sa anak. Amen. Lahat ng tao parang sumasampalataya naman sa Panginoon eh. Hindi sinasabi po ditong sumampalataya sa literal. Ito'y pagsampalataya sa espiritual. Bakit? Ito'y regalo. Yung pagsampalataya kay Jesus Christ ay regalo. Kaya kayo ligtas, irigalo rin yung kaya nga ang gawa, ang tagapagligtas, ang Diyos ang gagawa ng kaligtasan. Kaya nahihiramin. At ang sabi niya po dyan, hinatulan na, nangyari na ang kahatulan, pero buhay pa. Nabubuhay pa yung tao, lumalakad, pero may hatol na doon. Pero yung mga na kay Kristo, yung pangalan nila ay nakalista sa aklat ng buhay, hindi hahatulan. At kahit nagkakamali, hindi hinahatulan. Wow! Una, hindi hinahatulan. Hindi nga maaaring hatulan eh. Kasi pag hinatulan yun, mawawala yung habag ng Diyos doon. Amen. At ang sabi niya rito, sapagkat hindi sila sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Sino tinutukoy ditong anak? Si Jesus Christ. At ito rin yung katunayan, inire-refer natin sa Isaiah chapter 43. Siya yung Panginoon at Diyos na nagsasalita. Walang makapagligtas sa aking kamay. Ako ang tagapagligtas. Hello? Inako niya po ito nung nagkatawan tao ang ating Panginoon. Siya po yung gumawa ng kaligtasan. Kaya ang gawa niya ang makapagliligtas. Walang sino man. Ibig sa pag may miyembro, walang tagapagligtas. Walang magligtas sa atin. Kahit ipag-pray tayo, hindi tayo ililigtas. Kahit pasunurin natin ang tao sa panalangin, hindi natin kaya iligtas. Ang panalangin lang ng Panginoon ang nakapagliligtas. Kasi ang dinadalangin ng Panginoon yung kanya eh. Yung mga tinubos niya. Amen. Mahalaga po yan at sinasabi niyo po rito yung hinatulan na, ibig sabihin may nangyari na. Example po tayo mga kapatid. Biblical example, si Cain, nag-example po tayo dito. Sa Genesis chapter 4, alam po natin ang ginawa niya. Anong ginawa niya? Naghandog sila parehas sa Diyos eh. May magandang motibo sila parehas maghandog sa Diyos kasi natutunan nila sa kanilang amang si Adan na dapat mayroong kinikilalang Diyos. At alam nila na may mamamatay sa lahi nila na lalabas na tagapagligtas. Ipinipropesay po yun. Sa yung sakong, sabi ni Yahweh sa kanila, ay tutuklaw ang ahas. Ikaw naman ang yuyurak sa ulo ng ahas. So may tagapagligtas para mapatawad ng kasalanan. Pero ang ginawa ng isa, si Abel, naghandog na mainam. Tupa, ito yung nagsisignificance doon sa ginawa ni Jesus Christ. Gagawin niya. Hindi niya pa nakikita yon, pero alam niya in spirit na may mamamatay para sa kanya. Pero ito, inihandog ito mula doon sa pinagkunan na sinumpang lupa. Doon siya naglagay ng ani, ay nakumuha ng ani para ihandog sa Panginoon. Hindi po spiritual ang paghahandog. Kaya nga gift po eh. Gift yung faith eh. Ang faith niya, hindi saktong faith para mapatawad ang kasalanan niya ni Abel. O, tingnan po ninyo nangyari sa 1 John chapter 3, binigyan po yan ng emphasize. Tingnan po natin. Ang sabi niya po, naligay ko po dito, wala po tayo dyan. Hindi gaya ni Cain na siya'y sama-sama at pinatay ang kanyang kapatid. Diba? Pinatay niya. Diba? Samantalang ang ganda ng motibo niya, naghandog naman siya. Ba't siya pumatay? Ito kasi ang kategory niya. Pinatay sapagkat ang kanyang mga gawa ay masama. Yung palang ginawa ni Cain ay masama na kahit naghandog. Mahalaga po yon. At ang gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. Bakit? Ang tinutungkol na gawa ng kapatid niya ay si Jesus Christ na gagawa. Diba? Yung gawa niya hindi naka-incline doon sa gagawin ni Jesus Christ para mapatawad yung kanyang kasalanan. Kaya siya hindi itinuring na matuwid si Cain. Amen. At ang sabi niya rito, pinatay niya ang kanyang kapatid na matuwid. See? Ibig sabihin, mamamatay. I-clarify po natin sa unti-unti yan. Si Judas sa John chapter 6 verse 70, ang sabi niya dyan, sinagot sila ni Jesus, hindi baga hinirang ko kayong 12 at ang isa sa inyo ay dyablo.
Buhat pa man kasi may nakatalaga na talaga eh. Kahit hinirang niya na maging disciple, makinig kayo mabuti, hindi talaga matututo sa pagiging disciple yan kasi yan ay dyablo. Kaya yung nakatalaga na kahit anong pangaral natin dyan, kahit anong doktrina pa, si Jesus Christ niya kasama niya na, hindi pa siya nabago. Bakit? Kasi nakatalaga na po talaga siya. Predestinated na talaga siya doon sa kapahamakang walang hanggan. So maraming magbabasher sa atin sa doktrinang ito. Ang Diyos pala talaga nagtatalaga para ang tayo mapahamak. Kasi hindi sa Kanya eh. Simple lang yun eh. At ang sabi niya po dyan, sa John chapter 17 verse 12, samantalang ako'y sumasa kanila, nanalangin si Jesus Christ po dito, samantalang ako'y sumasa kanila, ay ingatan mo sila sa iyong pangalan, nananalangin siya sa Ama. Yaong mga ibinigay mo sa akin, yung mga binigay mo sa akin, hindi naman nangangahulugan dito yung binigay ng Panginoon ng Ama sa Kanya, yung lahat ng disciple eh. Ang sinasabi doon, lahat ng mga nakalista sa aklat ng buhay, binigay mo sa akin yon. In present no panahon na yon at in future, yung all kabuuan na nakapangalan sa aklat ng buhay. Yung ibinigay mo sa akin mga pangalan at ngayon naririto ko, sabi niya, dinadalahin ko sila sa iyo, Ama. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Amen. Hindi po sinasabi niya rito yung isa pang anak ng dyablo. Yung sinasabi niya rito, ibinigay mo sa akin, yung mismong may personal na relasyon sa akin yung pangalan nila na naka-attach sa akin. At sabi niya, at sila'y binantayan ko. Wow, ang ganda po nun. At isa man sa kanila ay walang napahamak. Alin nyo yung nakalista sa aklat ng buhay? Kaya kailangan alam nyo yung context. Kasi pag isasama nyo si Judas dito, sabihin, di dapat hindi napahamak si Judas eh. Ligtas si Judas, hindi. Sinasabi ng Bible eh. Ang iniingatan niya rito, yung nasa aklat ng buhay, yung binigay ng Ama sa kanya. Kasi yung binigay sa akin ng Ama, ay lalapit sa akin. Hello? Ano lalapit? Magtitiwala ng lubos. Kundi ang anak ng kapahamakan, yun yung mapapahamak, may anak talaga ng kapahamakan. Yung hinatulan na yung mga anak ng kapahamakan. Kasi sinabi natin man ng Panginoon sa kanya, ay anak ng dyablo. Sino yung magkakanulo sa kanya? Hindi pa siya ipagkakanulo, kahit di siya ipagkanulo nun eh. Anak pa rin ng dyablo yun eh. Pero nakatakda kasi sa kanya yun eh. Na ipagkanulo ang Panginoon eh. Upang matupad ang kasulatan. Yun po yung sa John chapter 17 verse 12. I-note nyo po yan para mabasa nyo. Si Elimas po, sa panahon na yan, yan po'y manggagaway, bulaang propeta, yan po'y sinasabi na anak ng dyablo din. Na pilit niyang nililito yung pangangaral ng mga apostol sa pandaraya. Kasi bakit? Anak talaga siya ng dyablo. Marami nangangaral, makinig kayo mabuti, even may nangangaral ng Biblia, pero ililigaw ka sa tunay na aral. Saan ka dadalhin? Sa pagkitiwala sa mga bagay sa mundo. Pagkitiwala sa tao. Hindi ka, sariling gawa. Hindi ka iligtas para daling ka kay Jesus Christ. Yun yung mga false prophet. Manggagaway po yan. Nakapagpapagaling po yan. Po yan, agawa ng himala po yan. Si Elimas na yan. Pero bakit siya anak ng dyablo? Kasi hindi matuwid ang kanyang gawa. Inilalayo niya sa Panginoon, nilalayo niya ang mga tao sa Panginoon. Amen. Para magtiwala sa kanyang mga ginagawa. Okay, mahalaga po yun. Katotohanan tungkol sa mga hinatulan o katalagaan ng mga masama, katotohanan tungkol sa kanila, ito po yan. Una, mamamatay na kasama ang likas na kasalanan. Bakit sila hatulan? Ibubulid doon sa walang hanggang kapahamakan. Kasi hindi napatawad ng kanilang kasalanan. To the death ng kanilang buhay, until the death ng kanilang buhay, hindi napatawad ang kanilang kasalanan. Hindi katulad na nakalista sa aklat ng buhay, isang beses lang magtiwala dahil niregalo yan, ito'y sapat na. Amen. Kasi niregalo yun eh. Pinatawad ang kasalanan nila, even doon sa kaduluduluhan ng kanilang kasalanan, pinatawad na po yun. Walang nakita ng kasalanan.
So, ito po ang mangyayari. Mamamatay na kasama ang likas na kasalanan ng mga nakatalaga sa kaparusahan. Yung mga anak ng dyablo na sinabi kanina, basa po tayo in John chapter 8, verse 21, talon po tayo sa 24, kasi nandiyan po yung similar po na salita na mamamatay kasama ang likas na kasalanan nila. Muli nga sinabi ni Jesus Christ sa kanila, yayaon ako, aalis ako, at ako'y inyong ahanapin. At mga mamatay kayo sa inyong kasalanan. Ibig sabihin, hanggat kayo ay nabubuhay, hanggang sa ikamatay nyo, yung kasalanan nyo hindi mapapatawad. Kahit ano pang denominasyon nyo, kahit ano pang sekta nyo, kahit ano pang pagpapabanal na gawin ninyo. Pumunta pa kayo sa lugar na banal, pumunta pa kayo, maging lahi pa kayo ni Abraham sa physical. Sinasabi ito ni Jesus Christ. Mamamatay kayo kasama ng inyong mga kasalanan. Kasi bakit? Hindi nakalista sa aklat ng buhay, number 1 po yun. Kaya sila hindi napatawad. Okay, mahalaga po. Ito'y aral na hindi po pwedeng alisin. Kaya nga itong doktrinang ito, maraming pagkatalot alitan, pero ito yung katunayan na mayroong parurusahan, na itinalaga ang Diyos talaga. At sabi niya rito, at maraming nag-a-arise pa ng mga tanong, ito po yung magpapatunay sa mga nagtatanong. Verse 24, sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mamamatay sa inyong mga kasalanan. Kasi kalikasan yun eh. Yung kalikasan ng kasalanan, naman na kay Adan. Di po ba? Ngayon, pag hindi naalis yun ng pangalawang Adan, ibig sabihin parurusahan yun. Eh yung mga nagtiwala lang sa Panginoon, yung naalis ang dating lumang kalikasan, napalitan ng bagong kalikasan, yung nature ng Diyos. Amen. Kaya ito, sabi niya, mamamatay kayo sa inyong kasalanan sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya. Eh bakit sila parurusahan? Hindi sila napatawad kasi hindi talaga sumampalataya. Maliban na lang kung magtiwala kayo kay Jesus Christ na ako nga ang Kristo, ibig sabihin ako nga ang pinahiran ng langis para iligtas kayo. Eh kahit ano pang tutok ni Jesus Christ, sasabihin ako nga ang Kristo. Pero hindi talaga sila makitiwala. Ipe-persecute talaga nila si Jesus Christ. Noong panahon na yon, di po ba? At nangamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hanggang sa kayo mamatay, naandyan pa rin yung weight of sin na nasa inyo. Kahit single sin lang ang nagawa ng tao, sapat na para ibulid sa dagat-dagatang apoy. Eh how much more, habang tumatagal ang panahon, pabigat ng pabigat ang kasalanan nito mga ito. Di po ba? Ang sabi ng Revelation, ang masama ay magpapakasama, ang matuwid ay lalong magpapakatuwid. Bakit? Ang Diyos ang naglagay para ang tayo maging matuwid. Eh bakit hindi sumampalataya? Dapat kasi niregaluhan ng Panginoon. Hindi nga po pwede. Kasi may mga anak ng dyablo at may mga anak ng Diyos. Doon sa damot, di ba sa may nag-example tayo sa nagtanim ang Panginoon na mabuting binhi? Ito'y binhi ng kaharian. Pero bakit may mga lumabas na mga mapanirang damo? Kasi ayan ang nagtanim niyan. Sino? Ang dyablo. Ibig sabihin, yay kapamilya ng dyablo. Hindi pag-aari ng Panginoon. Balikan mo yung Genesis. Bakit merong anak ng Diyos doon at may anak na mga anghel? Hello? Yun yung mga tinapon doon. Nagkagera, di po ba? Hello? Bago pa man, binagsak po dito yan. Kaya yung tao, nahalahian ng mga masama. Hello? Hello? Kaya may mga anak ng Diyos din ng mga panahon na yon. Hello? Tama, right track po yung ating sinusundan. Kaya bakit marami? Kaya ngayon, yung parable po nung nagtanim na mabuting binhi at yung nagtanim na masamang binhi, sa Old Testament po yun, Genesis po nangyari po yun. At meron pa mga naging anak ng dyablo. Isa po si Judas doon, na naging lahi na masama. Amen. Ayun po yung katotohanan. At ang sabi niya, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Ang katotohanan sa kanila, mamamatay na kasama ang likas na kasalanan, hindi na bayaran. Kasi tayo mga iglesia ng Diyos na buhay, binayaran ng dugo ng ating Panginoon ang ating kasalanan. Pangalawa, katotohanan tungkol sa kanila na tinalaga itong mga sasamang ito,
Mamamatay kasama ang likas na kasalanan nila. Pangalawa, parurusahang magpasawalang hanggan. Ang bigat po, wala na pong tigil. Kaya magpasalamat po tayo, abot-abot ang pagpupuri natin sa Panginoon dahil ang Panginoon tinubos tayo. At alam nyo po yun. Sa inyong sarili, alam nyo po yun. Although nagpepel tayo, alam nyo, sigurado kayo, may assurance of salvation kayo. Kasi merong alam ba, nakagawa kayo ng mali, meron sa inyong nagtuturo at nagtutuwid at inukil-kil sa inyo, mali, nasasaktan. May nasasaktan. Amen. Pero pag wala kay Kristo, may hindi nasasaktan. Okay lang yan. Life is parang ano lang, okay lang, ganun lang. Mabuhay, kakain, iinom, mamamatay. O, ganun lang sila. Pero ang Kristiyano, pag nagkakamali, Lord, please Lord, forgive me. Dinadagukan ng sarili. Diba? Umaamin sa kasalanan, tama si pastor. Ang sabi niya po dito, parurusahan, magpasawalang hanggan, walang katapusan. 2 Thessalonians, kapatid, nailagay po ba dyan? 2 Thessalonians chapter 1, 7-9. At kayong mga pinigati ay bigyang kasama namin ng kapigatian sa pagkakahayag ng Panginoon Jesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan nasa nagniningas na apoy. Yung mga nakatalaga saan? Kapigatian, kaparusahan. Meron na talaga, si Apostle Paul, tinuro niya sa mga Thessalonica. Sabi niya, yung mga yaan, meron talagang kapigatian yan. Kaya sila puro question. O sabi niya dyan, ang mga anghel kanyang kapangyarihan nasa nagniningas na apoy, kasama yung mga nandaya sa kanila. Verse 8. Kapatid, ano po? Na maghihiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos. Yung mga nakatalaga na, merong pagkakataon na tamang panahon para sila ay parusahan. Maghihiganti ang Diyos. Kasi kalaban talaga sila sa pananampalataya eh. 'Di ba? Sila yung umuusig sa iglesia eh. Sila yung umuusig sa mga Kristiyano, totoo eh. Sila yung nangyayamot doon sa mabuting binhi. Kaya yung sabay silang tumubo, 'di ba? Yayamutin niya yung mga totoong Kristiyano eh. 'Di ba? Para ba sinasabi, ano ba naman 'to, ginigit-git ako. Hayaan mo silang parehas lumago. Pagdating ng time, bubunutin natin niya, ihiwalay eh. Di po ba? At ang sabi niya, at sa kanila na hindi nagsitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Kasi hindi talaga sila susunod. Tingnan mo si Judas, di ba? Sumunod ba siya sa ebanghelyo? Hindi naman eh. Meron siya sariling agenda. Di po ba? O, tingnan po natin verse 10, kapatid. Okay. Na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggan. Kawawa po yung mga hindi nakalistas sa aklat ng buhay. Kaya yung pasasalamat sa Panginoon, kasama po tayo doon. Hindi ngayon nililista yung pangalan mo, kundi nakalista na. Amen. Noon pa man nakalista na. Kaya predestination eh. Alam na yung pupuntahan natin. Amen. Hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Kawawa yung mga tao na hindi nakalista sa aklat ng buhay. Kaya ang may pangangaral na ganito, ang mga tatalima lang dito sa Panginoon, yung tatanggap ng aral na ito. Pero yung hindi, i-condemn ka niyan, hatulang ka rin yan. Salbahi yung mga pastor na yan, nagtuturo ng kapahamakan, ang Diyos ay matuwid na hukumi. Mababay pag-ibig siya, mahabagin siya eh. Yes, mahabagin, may pag-ibig po siya, lubos kong umibig. Kanino niya ibibigay yon? Sa mga anak ng Diyos lang ibibigay yon. Amen? Mahalaga po yon. Sumunod po, sumampalataya sa Diyos. Sabi, yan na po yan, ano? Okay, dahil yan ang Panginoon na may kaluwalhatian, nagagawa ng mga yan. Pangatlo, ano yung kanilang katotohanan tungkol sa kanila? Una, ito'y mamamatay sila sa kasalanan nilang kalikasan ng kasalanan nila. Parurusahan sila na walang hanggan. Pangatlo, saan? Sa apoy ng impyerno. Revelation chapter 20 verse 15. At kung ang sino man hindi nasumpungan sa aklat
nakasulat sa aklat ng buhay ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy na binanggit ko po kanina. Pang-apat, ano po yung mangyayari po sa kanila, katotohanan tungkol sa kanila? Sila po ay nasa lugar ng kadiliman. Binanggit ang Biblia kasi may mga parabol ang Panginoon para ipaintindi na napakahirap ng katayuan. Hindi po na nangangahulugan ito na parang talaga, sobrang dilim. Kasi nagniningas talaga doon, maliwanag po doon sa apoy. Pero sinasabi rito, walang pag-asa. Pag sinabing dilim, walang pag-asa, puro lungkot, puro lumbay, kapigatian. Basahin po natin. In Matthew chapter 25 verse 30, parabol po ito, at ang aliping walang kabuluhan ay iyong itapon sa kadiliman sa labas. Dalawa lang alipin ng Panginoon Alipin na tapat at aliping hindi tapat. Hello? Lahat ng tao, nakadalawang kategory. Amen. At ang sabi niya diyan, itatapon sa kadiliman sa labas. Diyan ang pagtangis at pagngangalit ng mga ipinsi, gaanong kahirap. Gaanong kahirap yung dadanasin nila. Alam niyo yung ipin na nagngangalit? Sa sobrang gigil sa hirap. Ang mga taong tinotorture, makinig kayo mabuti ng mga tinotorture, gaanong hirap sa pagtitiis. Yun, minsan 1 oras lang, pero ito walang hanggan. Gaano yung ipin na nagngangalit dito? Buong panahon nagngangalit ang ipin niya sa parang gigil na gusto mong i-quench yung hirap. Mapawi man lamang sa pagigigil mong ganyan. 'Di ba? 'Di ba pag may sakit ka dito, parang sakit, 'di ba? Parang ganoon, 'di ba? How much more yung apoy na hindi namamatay? Di po ba grabe ang pagpipigil sa sarili para maibsan lang ng konti yung hirap, pero hindi kayang iibsan, mawala. Kahabag-habag po talaga. Kawawa po. Pero yun po ang katotohanan. Spiritual truth. God is never guilty of being unrighteous toward anyone. Absolute truth po yun. Hindi po siya guilty. Naku, ako may kasalanan, bakit siya nabulid dun Hindi po siya guilty dun. Kasi bakit? Alam niya na papunta yun dun Kasi ang magtitiwala lang sa kanya, yung nirigaluhan niya, yung mga nakalista sa aklat ng buhay ng pananampalataya. Kaya hindi siya kukonsensyahin ng kanyang pagiging judge. Hello? Di ba? Hindi katulad natin, bakit ko nga pa yung pinarusahan? Nakakaawa. Hindi siya mahabag po dun. Kasi nahabag ang Diyos sa ibig niyang kahabagan. Amen. Kaya hindi siya guilty sa pagiging hindi niya matuwid, kasi siya matuwid siya ang hatol niya Kasi ang requirement, sumampalataya sa anak, yun lang ang may buhay na walang hanggan Di ba? At God treat no one unjustly. Hindi niya tinatrato ang lahat ng hindi katwiran, kundi matuwid ang hatol niya sa lahat. Pantay po yun. Yung timbangan na yun, matuwid po yun pag humatol ang Panginoon. Hindi katulad ng tao na nababali. Nasuhulan ng konti, balik na kagad doon. Hindi na kagad paparusaan. Pero ang Panginoon, sinabi niya yun, mangyayari po yun. Kaya walang makaliligtas sa kanyang kamay. Hello? In Romans chapter 9, dito po ako matapos at magkukonklud po tayo. Kaya nga itong Romans na ito, napakahalaga po nito para sa mga totoong Kristiyano. Romans chapter 9, 14 to 15, talon po tayo, 21 to 23. Babasahin po natin. Kasi ang pinagmulan po niyan, yung istorya po yan ni Esau, di po ba? At ni Jacob, di po ba? Yung isa ay kinahabagan ko, yung isa ay, ano po? Tamang salita po yon. Pag sinabi kinapotan, hindi pinagtampulan ng awa. Hindi ibinuhos ang awa sa kanya. Yun yung ginawa sa kanya. Hindi niya ibinigay yung biyaya at habag doon kay Esau. Ipinili niya si Jacob. Verse 14, ano nga ang ating sasabihin? Mayroon bagang kayang kalikuan sa Diyos? Unrighteous ba siya?
Gaya na sinasabi natin kanina, tinrato ba tayo ng unjustly? Ang tao, tinrato ba niya ng unjustly? Hindi. Kaya hindi po siya guilty doon sa unrighteous doon sa bawat isa sa tao. Kasi bakit? Sinasabi niya rito, mayroon bang kalikuan sa Diyos kung ginawa niya iyon kay Jacob at ginawa niya iyon kay Esau? Ang Diyos ba hindi matuwid? Matuwid ang Diyos. Sapagkat sinabi niya kay Moises, ako'y maaawa sa ano daw po? Sa aking kinakaawaan. Naawa siya dahil sa kanyang kinakaawaan. Makinig kayo mabuti, mahalaga po ito. Yung kinakaawaan niya, yung nakaalista sa katambuhay. At nung namuhay yan dito, sumilang yan dito, sumusubaybay na yung habag sa kanya. Amen. Kahit makasalanan pa yan, naandyan na yung habag ng Diyos sa kanya. Naghahari na ang Panginoon doon. Darating ang time, tatawagin niya kasi yun eh. Pag-uusapan natin sa susunod yun. Kaya dito, siya ay matuwid. Verse 21, hindi. Basahin po natin yung huli po kapatid. Nabasa ko po ba? Ang sabi niya, naawa ko sa aking kinakaawaan at ako'y nahabag sa aking kinakahabagan. Mas lalo siya nahabag nung nabuhay na sa kasalanan ng mga nakaalista sa aklat ng buhay. Mas lalong nahabag ang Diyos sa atin. Noon tayo natuto na tayo ng mga kalokohan, namulat tayo sa mundong ito. Pero hindi pa tapos ang Diyos eh. Amen. May plano siya eh. Diba? Dahil nag-decree siya eh. Nag-ordain siya eh. Diba? Mahalaga po yun. At ang sabi sa 21, at wala bang kapangyarihan sa putik ang magpapalayok? Ito, mamumulat tayo dito. Upang gawin ng isa lamang limpak ang isang sisidlan na ikapupuri. Note nyo po yun. Papaliwanag ko po mamaya. At ang isa ay sa ikahihiya. Makinig kayo mabuti. Alam niyo naman po yung ano niyang gumagawa ng putik, di ba? Meron po isang limpak diyan, di ba? Gumawa po diyan, di ba? Naghalo siya, nagmasa siya. Ngayon, yung isa, kinuha niya para sa kaluwalhatian. Yung isa naman, initsepwera niya. Ano ibig sabihin po nun? Sino may kapangyarihan doon? Ang Diyos. Kung pumili siya buhat pa man nung una at merong limpak na nariyan, ibig sabihin nung una, kinuha niya na. Hello? Nakadesign na po talaga yon. Predestinated na po talaga yung mangyayari. Amen. At ang sabi niya rito, yung magpapalayok may kapangyarihan gawin kung ano man ang gusto niya doon sa masa. Sa ikapupuri, ibig sabihin sa kanya yon. Sa kaya ihiya, doon sa kapahamakan yon. Verse 22. Makinig kayo, mahalaga po ito. At kung ang Diyos ay inibig, sabi niyo po inibig na ihayag ang kanyang kagalitan. Gusto niya magalit eh. Ang Diyos ay nagagalit. Akala natin ang Diyos ay nagagalit. Saan niya ipapakita yon? Eto. At ipakilala ang kanyang kapangyarihan. Eto. Saan? At nagtiis ng malaking pagpapainuhod sa mga sisidlan ng galit. Ang mga tao pala na anak ng Diablo, yung hindi nakalista sa aklat ng buhay, anak ng Diablo po yan, nagtiis din ng Diyos sa kanilang ginagawang kalapastanganan. Nagpahinuhod ang Diyos, nagtiis ang Diyos. Hindi niya matitigan yun kasi masama yun eh. Kasi anak talaga sila ng kasamaan eh, ng Diablo eh. Kaya siya ayaw tingin, pero naghintay siya ng tamang panahon. Sa buong buhay nila gano'n kasi hindi sila pinatawad, pero nagtiis ang Panginoon hanggang itinakda yung kanyang kamatayan. Doon na siya paparusahan. Amen. Hebrews chapter 9:27, tinakda sa tao ang minsan lang mamatay, matapos ay ang paghuhukom. May takdang panahon talaga tinakda ang Diyos para sa tao. Pero ang Diyos naghintay para ihayag niya yung puot niya sa mga sisidlan ng galit. Amen. At ang sabi niya, sisidlan ng galit na nakahanda na sa pagkasira, nangahanda na. Ibig sabihin, future po yun, nakahanda na. Hello? Kasi nung una, sira na yun eh. Pero inihanda pa sila doon
Pinadestin pa talaga sila doon sa pagkasira, pagkawasak, nang walang pag-asa. Verse 23, papakita po ito. At upang maipakilala, sabi niyo pa maipakilala, i-show, ihayag. Ano po yun? Ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa. Pakita nyo mabuti ito, ano mo sa isip nyo, bantayan nyo mabuti yung katagang ito, na kanyang, 20, upang may pakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa. May mga sisidlan ng awa, yung mga sisidlan ng awa, paano magpuri sa Panginoon yan? Hindi ba't ang buong kaluwalhatian wala sa kanila? Di ba? Saan na ibibigay? Doon sa gagamit. Di po ba? Kasi nasa kaluwalhatian sila, ilalagay sa mga kasangkapan na gagamitin ng mga class na mga gamit. Di po ba? Hello? Sa class po sila, di ba? Sino nabibigyan ng luwalhati? Yung may-ari, di ba? Di ba? Bakit? Napili sila para gamitin. Hello? Nabigyan sila ng pagkakataon para gamitin. Sana nandun na lang sila sa putik eh. Hello? Na ipapakita ngayon sa Panginoon ng mga taong binigyan ng pagkakataon para manbalik sa Panginoon ang wagas na pagluwalhati sa Creator na naghulma sa kanila. Amen? At sabi niya na kaniyang inihanda ng una, saan? Saan daw po? Sa kaluwalhatian, inihanda. Sabi niyo po, inihanda. Tapos na, nakahanda na. Kaya niya pala pinili yun, nakahanda na kasi sila. Nakapredestin na kasi sila doon sa kaluwalhatian ng bugtong na anak niya. Amen. In conclusion, tapos na po tayo dito. In 2 Thessalonians, balik po tayo, chapter 2, verse 13 to 15. Now, sa atin po ito. Ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos, si Apostle Paul at ibang apostol at na mga kamanggagawa niya, sinasabihan yung mga taga Thessalonica, ngunit kami ay nararapat na magpasalamat sa Diyos dahil kanino? Sa inyo, mga kapatiran, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkahirang sa inyo ng Diyos. Hinirang muna kayo ng Diyos. Tingnan po natin. Buhat ng, kailan po? Pasimula. Saan siya nagsimula? Doon sa kanyang kaisipan. For knowledge. Kaya perfect ang lahat ng takbo, smooth ang takbo ng pupuntahan ng mga Kristiyano. Amen. At ang sabi niya, nang pasimula sa ikaliligtas. Ito yung kaliligtas natin, makinig kayo mabuti, may process po ito, may nangyari po dito sa atin. Mula pa ng pasimula, ginawa ng Panginoon Diyos na hinirang tayo, pinili tayo, choose tayo, sa English po dyan, choose. Pero ang gagawin dyan dito, sa present time po natin, ano yon? Pinabanal po tayo ng Espiritu. Oh yes, lumakad tayo dati, masama ang buhay natin. Wala tayong kilalang Diyos noon, di ba? Pero ngayon, ang pinangaral si Jesus Christ, natagpuan natin ang katotohanan, di po ba? Bakit? Dahil nagkaroon ng banal na Espiritu, na rebirth tayo, na born again tayo. Amen? Hindi po yung naging born again sa sekta. Nagkaroon ka ng personal relationship sa Panginoon. At ang sabi niya, yung Espiritu Santo, at pangalawa, at pananampalataya sa katotohanan. Clarify po ito, pananampalataya sa katotohanan. Yung mga hindi sumampalataya kay Jesus Christ, wala sa katotohanan. At kahit sumampalataya ka lang kay Jesus Christ, ano yung katotohanan? Dapat meron silang bunga ng Espiritu. Amen. Kasi yung Espiritu po dyan eh. Amen po ba? At sabi po sa verse 14, basahin po natin. Verse 14, sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo. Sa katayuang ito, may banal na Espiritu, di ba, niligtas ka, hinirang ka unang-una, at may banal na Espiritu, sumampalataya sa katotohanan na pangangaral kay tungkol kay Jesus Christ. Sa kalagayang iyan, sa kalagayang ito, ibig sabihin, tinawag niya kayo sa pamamagitan ng
aming ebanghelyo. Ang mga apostol, ang ebanghelyo nila si Jesus Christ. Wala sila ibang tinuro kundi si Jesus Christ, pero yung maayos sa pamumuhay, itinuturo din nila. Pero nakasentro po yun sa pangangaral kay Jesus Christ. Kasi pag wala kay Jesus Christ, walang kaligtasan. Kaya sila nagpapasalamat, yung pangangaral nila sa mga taga-Tesalonica ay tinanggap ng mga taga-Tesalonica ang ebanghelyo. At sabi niya, upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo, verse 15, last verse dyan. Kaya nga mga kapatid, kayo'y, ano daw po? Magpakatibay. Ano po yon sa aral natin mga doktrina? Magpakatibay kayo, huwag kayong mayayanig po dyan. Baka may iba kayong mapakinggan sa ibang aral. Baka may mga kapatid tayo dito nakikinig pa sa ibang teaching. Ano po, Pastor? Sorry po tayo dyan. Diba? Soriano, sorry na lang. Kasi head knowledge po siya. O si Kibuloy daw, sabi ni Pastor. Diba? Hahatulan na. Nakahanda na rin sa kanya yon. Kasi inaangkin niya yung pagka-Diyos eh. Diba? At ang sabi niya rito, kayo magpakatibay sa mga aral na to, magpakatibay po tayo. Muni-muni natin to, pagbulay-bulayan natin ito. Huwag kayo magpatangay sa ibang doktrina. At inyong panghawakan, sabi niyo po panghawakan, ang mga aral na sa inyo'y itinuro, ano man tinuturo natin dito, tama, ituwid natin ito. Kung nagkakamali, meron tayong pagkakamali minsan eh. Pero ngayon, tinutuwid tayo ng Panginoon eh. Dati, hindi tayo naniniwala ng predestination eh. Diba? Ngayon, naniniwala tayo. Bakit? Basis po natin yung salita ng Panginoon na tibay. Di po ba? Maging sa pamagitan ng salita o aming isinulat. Etong mga ginawa dito sa kanila, personally, natanggap nila yung pangangaral sa mga apostol. Pero ngayon, dahil ito, pinag-aralan natin sa sulat na lang, di po ba? Nakatala po sa Bible, dapat ito ang patatagin natin, magsitibay tayo. Huwag tayo kung ano-anong libro inahawakan natin. May meditation tayo, malayo sa Bible na po, wag po. Malalayo po tayo. At ang sabi po, verse 15, kaya nga mga kapatid kong kayo'y magpakatibay at inyong panghawakan ng mga aral na sa inyo itinuro, maging sa pamagitan ng salita o aming isinulat, na tayo ngayon tumatamasa sa mga sulat ni Apostle Paul. In 1 Corinthians chapter 15, last verse and 58, kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag. Sabi niyo po, magsitatag. Wag po tayong, sabi niya, wag kayong makilos. Kasi baka may mga aral sa inyo dito na hindi aral ito na pinangangaralan dito, baka mahikayat kayo. Isang araw, sasabihin nyo, ay mali pala yung turo ni Pastor Andrew. Hindi naman sa akin yan eh. Salita ng Panginoon yan eh. Turo ng Panginoon yan eh. Diba? Hindi nyo kami tinakwil nyo ang Panginoon. Diba? Kasi ito, tamang doktrina po ito. Nagtalaga ang Panginoon sa buhay na walang hanggan sa mga tao at nagtalaga siya sa mga mapapahamak. Itinalaga niya na. Amen. Mga minawal kayo magsitatago, wag makilos, maging sumagana sa gawa ng Panginoon. Kung sa gawa ng Panginoon, go on. Pag sa gawa ng mundo, stop. Amen. Magpakabihasa tayo sa paggawa sa Panginoon. Magpakadalubhasa tayo. Alamin natin yung kalooban niya sa paggawa sa kanyang kaharian. Sabi niya, yamang, ito po, yamang nalalaman nyo na hindi nawawalang kabuluhan ng gawa ang inyong mga gawa sa Panginoon. Nawawalan ba ng saysay? Kasi bakit? Siya yung naglagay niyan. Kaya ba't di mawalan ng saysay yan? Ito, makinig kayo mabuti. Alam nyo, minsan tayo may mga nagagawa, may nakakalimutan natin, di ba? Nakakalimutan natin, di ba? Hello? Bakit yung nakakalimutan? Ba't yung nakakalimutan yung mabubuting gawa nyo? Alam nyo kung bakit? Kasi si Lord lang nakakaalam nun. At kayo. Pero yung sasabihin mong, eto kasi ginawa ko. Naalala ko dun sa may Matthew chapter 25. Pumunta kayo sa akin, sa kanan ko yung mga tupa, di ba? Mga pinagpala ng Ama, di ba? Sinabi niya ron. Bakit Panginoon? Sapagkat ako'y nauuhaw, ako'y nabilanggo, ako'y walang may suot, ganito ginawa niyo sa akin. Ang tanong ng mga tao, kailan yon? Kailan po yun, Panginoon?
ang ginawa nyo sa iyong kapatid ay sa akin yung ginawa. Alam niyo po ba, paggawa na mabuti, dapat nakakalimutan natin yan? Kusang pinapalimot ng Panginoon niya. Bakit? Para sa Kanya yun eh. Hello? Kaya yung mga taong iniligtas, nakakalimutan nila ang Diyos kasi gumawa nun eh, hindi naman sila eh. Hello? Yung inilatag ng Diyos sa chapter 2 ng Ephesians, chapter 2 verse 10, inilatag niya buhat pa man nung una yung mga mabubuting gawa. Bakit? Bakit niya nilatag yon? Para wag natin ipagmalaki. Hindi nagmalaki yung mga, kailan po ba kami gumawa ng mabuti? Yung ginawa nyo sa iyong kapatid, ginawa mo sa akin. Di po ba? So tayo, pag gumagawa tayo sa ubasan ng Panginoon, wag natin sabihin na, ay kasi ako gumawa niyan, pastor eh. Ganda, di ba, pastor? Glory to you yun. Nagsisignificance yun, baka hindi ka pamalago sa gawain ng Panginoon. Amen. Ang tunay na sumasagana sa paggawa na mabuti, yung ginagawa niya, hindi niya ginagawa sa tao, ginagawa niya yung para sa Panginoon. Bakit siya ay lingkod ng Panginoon? At nananampalataya at sumasamba sa Panginoon na kanyang pinaglilingkuran. Amen. To God be all the glory.